Okay na? Oh. Magandang hapon, mga friend. Ang ating message ngayon yan kuha ng karugtong ng ating Ten Commandments, no? Kay hindi nyo naintindihan ang ibig sabihin ng akala nyo nang ang 60 o kung na mga age ng mga ganyan, ulianin na, no? Maisip bata na. Pero hindi yan ang ibig kong sabihin. Explain ko ito. Ito ang respetuhin ang father and mother. Diyan ang ating sa Ten Commandments. Kung kaisa hindi nirespeto ng mga anak ang kanilang father and mother dahil sa ang mga father men aman ang pasaway, no? Kay parang isip bata sila na nag-agawan ng laruan, no? Yan ang nag-agawan sila ng obligasyon sa mga anak ng anak nila, mga apo nila, no? Na mga apo nila nang sila ang parents, ang mother, father na ang obliga o sa lahat ng sa mga anak nila, hindi kay ang lula at lolo. Kaya para wala away sa bahay, ito ang ating advice sa mga lola at lolo, no? Yan ang ating mga advice, no? Kaya kailangan natin ang obligasyon ng lola payo para sa mga lula at lolo, no? Na huwag ang gawin nila yan, hindi kay sila ang magdesisyon sa buhay ng kanilang mga apo, no? Ang mga lula at lolo, kundi ang father, ang mother na magdesisyon. Bawal, no? Bawal hindi pwede, wag unahan sa huwag natin na tayo ang may power, no? Parang kayo ang ama at ina. Hindi yan, may ama at ina sila. Hindi yan ang mga lolo at lola. Yan, no? Yan ang inyong mga apo, hindi nyo na obligasyon. Kaya yan tayo, akala natin noon nag-isip bata tayo, kay ang nag-agaw tayo ng power sa mga apo natin. No, hindi pwede yan. Kaya yan, sa mga father and mother, obligasyon nila ran. Turuan ang apo na pasakop sa authority ng kanyang ama at ina, no? Hindi kay tayo ang nagturo sa mga apo natin na wag ako ang sundin nyo, hindi ang mother, father nyo na, no? Kaya yan ang mga apo. Kung kaisa nag-spoiled kay minahal, no, ng lula at lolo, at kung anong mapasaway na hindi maganda ang ginawa na behavior, na-consente nila, hindi na sa parents, no, father, mother. Hindi na sila kung anong sinabi ng mga father, mother, hindi na nila sinunod, no, ang lula at lolo na, no. Kaya ang mga magulang ang unang
bigay sa pangailangan ng inyong apo. Yan ang gawin natin. Hindi kay tayo ang magdesisyon sa buhay nila. At huwag natin, kung may kasalanan at nagalitan ng father at mother, huwag tayong magilam. Tayo magalit kay ginalitan ng apo. Pero hindi nyo alam na kinonsintin nyo, naging pasaway na sila kay diyan ara man si Lola at Lolo na sa amin, no? Kaya sige, pasaway ako, kundi kayo naggawa ng hindi magandang behavior ng mga apo, no? Kaya yan ang ang gawin natin. Pabiyaan sa mga father, mother, ang obligasyon na yan kay hindi na atin. Hindi tayo mag-away sa na may kasalanan ng apo. Bisan may kasalanan kay naging galitan o ginsaktan, magalit ang lola at lolo. Kaya ang nag-away, ang mother, father, at lola at lolo, yan. Maging katulong sa tamang pagdisiplina sa mga apo. Anong ibig sabihin diyan? Kundi kung may kasalanan ang mga apo, wag ang lula at lolo na nang anuhan siya ng kung sa amin apinan siya, no, na masama pa ang mother father sa mga anak, sa mga apo na nang pasaway, no. Kaya maging paglaki niya basta guliro yan, no. Kaya ang ginawa niya sang maliit pa siya ay ganyan din ang gawin niya sa pagmalaki na siya. Kay kinonsinti, na hindi gusto ng lola at lolo na disiplinahin ng father at mother, kaya mag-away. Ang mga mother at father naglaylo na lang, pero nagkamali tayo ang nagturo ng masamang behavior sa atin apo na hindi nagrespeto sa father at mother, no? Kaya ang lola at lolo na lang ang akala nila ang nagmahal, kaya hindi sila, maski may kasalanan sila, hindi sila ginalitan. Pero nagkamali ang lola at lolo, no? Kaya ang paglaki ng apo, ang masamang bisyo o masamang behavior na ginawa yan noong maliit pa siya, ganyan din ang maglaki siya, no? Kaya akala niya wasto yan, pero mali pala. Kaya wag ang obligasyon ng lula at lolo, wag makialam. Kung palakulin na ng father and mother ang mga apo, pabiyaan. Kailangan masaktan sila para hindi na gumawa ng ginawang hindi magandang behavior. Yan ang ating obligasyon, mga apo natin, no? Hindi makonsinti ng mga kasalanan nila, no? Yan ang ating, no? Huwag maging ng konsentidor, no? Na lula at lolo ka, konsentidor ka. Kaya nagnakaw siya, okay lang sa'yo, kaya nagnakaw siya, kaya hindi mo siya galitan. Sige siya sa pagnakaw, kayo nang hindi man masama, kaya hindi man ako ginalitan ni lula at ni lolo.
Pero mahal ng lula at lolo ang apo, kaya kinonsente nila na hindi yan maganda. Kay paglaki, maging magnanakaw na siya. No? Kung sa pagnakaw, isa pa lang, i-stop mo na, galitan mo na, paluin mo na, para hindi na siya uli magawa. Kaya hindi mo na nagalitan kay nang mahal mo siya. Kundi naglaki siya na magnanakaw. Kaya hindi naman ako ginalitan. Ibig sabihin, hindi okay lang. Yan ang hindi magandang result na paglaki ng mga apo ay mga pasaway sila, no? Makasalanan sila, kay sila ang mga lula at lolo ang nag-consenter sa kanila na ang gawain na yan ay hindi ng wasto, no? Pero kung disiplinahin natin, i-explain sa kanila na kasalanan yan, wag gawin, ng na sila, hindi sila magawa hasta paglaki nila. Kaya mga lula at lolo, huwag konsintihin ang mga apo, ha? Kung magdisiplina ang mother, father, pabayaan, no? Ipakita na may respeto na kayo sa mga magulang ng inyong apo, na para sila rin mga apo marespeto din, no? Hindi sila kay naman si daddy at mami, mama at papa, tatay at nanay, hindi naman respeto, ginalitan lang si lula at lolo. Galitan din natin. Yan ang gusto nyo. Kaya kung tayo ang model sa bahay natin, kaya tayo ang nagpakita na wala tayong respeto sa mother, father natin. Ang mga apo nila, hindi sila respeto din. Kaya kung ano ang ginawa ng mother, father, yan ang sundin nila. Kaya huwag ipakita sa mga anak na hindi kayo nagrespeto sa father mother nyo, no? Na kaya magrespeto tayo kay ang mga anak natin ay nakatingin, at kung ano ang ginawa ay siya rin nilang gawin sa kanilang lula at lolo. Ano pa ang ating gawin? Nang buuin ang ating kaya ang gawin natin, ha, huwag tayong sa mga magulang, kailan na obligasyon, no? Na payo para sa lula at lolo to, no? Hindi kayo magpakialam sa obligasyon ng mga ng ating mga anak sa mga apo natin. Huwag tayong alam, no? Kaya yan ang gawin natin, no? At ano pa ang gawin natin? Ito ang gawin natin pa uli, no? Hindi natin konsentihin ang lahat ng mga hindi magandang ginawa ng apo. Tayo mismo ang magdisiplina, no? Huwag natin anuin sila na paglaki, masamang tao sila, no? Na yan ang gawin natin, no? At yes, natin
hindi tayo kay hindi tayo basta hindi natin konsintihin ang ating mga anak, ang mga apo na hindi magrespeto sa kanilang father and mother. Hindi natin pakialaman ang kanilang obligasyon. Paalalahanan ang mga apo, ang magulang kung magkukulang sa mga anak nila, no? Na magkukulang sa mga anak nila ng panahon sa inyong mga apo. Yan ang gawin natin. Huwag maging full-time caregiver ng inyong mga apo. Huwag tayong mag full-time giver caregiver tayo sa mga anak sa mga apo natin. Tayo na lang ang lahat, no, sa magulang. Hindi tayo ang magbaligo sa kanila, magpakain sa kanila, at kung ano pa ang kailangan nila. Tayo nga lula at dulo ang obliga, no? Nagawa, no? Hindi ang parents, hindi na. Mali yan. Ang bigyan na ang parents na obligasyon nila yan. Huwag natin pakialaman. Itulong lang tayo kung kailangan ng tulong natin. Pero ang obligasyon ng father, mother, sa kanila yan. Huwag nating pakialaman, no? Ang mother ang magligo sa mga anak at magpakain, no? Yan. May tulong lang tayo, yan lang, no? Pero ang obligasyon ay huwag natin magalit tayo na tayo ang magpakain, magpaligo sa mga na gusto ng mother na siya. Kung ihustisya natin ang mother na ang may right kay anak, yan. Kayo lula at dulo lang. Kaya huwag mapakilaman ang mga anak, father, mother ng mga apo na kung ano ang ginawa sa mga anak nila. Ikaw na ang masisi paglaki nila na hindi maganda ang performance sa paglaki. Dahil ikaw na lula at lolo, kayo ang nagkonsinti ng masamang behavior ng mga apo nyo. Kaya wag makialam. Hindi inyo yan obligasyon. Huwag kayong magalit sa mga anak nyo. Kung ipahustisya natin yan, talo kayo, anak namin yan sila, no? Lola at lolo lang, lola at lolo lang na sila, hindi amin obligasyon yan na magulang. Kaya mga lola at lolo, huwag makialam kung ang obligasyon ng mga anak sa mga apo, no? Kaya kung may kasalanan, ang father, mother ang bahala kung ano ang gawin nila, no? Kung ang mother ang magpakain sa apo, ang magtipatik iba, huwag natin tayo maging caregiver, no? Hindi natin obligasyon yan. Ibigay ang obligasyon sa mother, no? Yan ang kailangan. Kausapin mo ng matino ang inyong mga apo, no? Kausapin ng matino. Hindi
naloko nyo, no? Nagdabala mo yung sa into nyo, no? Na maging maingat sa akong sa kinakain nyo, no? Yan. Ano man ano man mo ya turuan ang mga apo na magrespeto sa magulang. Turuan din ang magulang na wag ng paubaya sa mga tao ang inyong ang inyong mga pangangailangan ng inyong mga apo. Yan ang gawin natin. Naintindihan nyo na ngayon mga lula at lolo kung ano ang gawin natin na hindi tayo maging daw katulad ng mga bata nang agawan tayo ng obligasyon sa mga anak nila. Kayo obligasyon nila yan. Hindi natin obligasyon yan. Sa kanila ang obligasyon nyo sa father, mother, hindi sa mga apo. Ang mother, father, kung may masamang ginawa sa apo, sekreto at isabi na hindi na uli gawin, no? Yan. Yan sa ating ngayon, ating message ngayon, diyan na ang may right sa mga apo ay ang magulang, mother, father. Yan gid, no? Sila gid ya. Kaya huwag tayo magalit kung tayo ang gusto natin, tayo ang lahat mag-caregiver tayo sa mga apo natin. At kung ano ang gusto nila na hindi gusto ng father, mother, ay magalit kayo kung hindi ng mother, father. Yan ang ating obligasyon ngayon. Nalaman na natin kung ano ang ibig sabihin ng father of mother, no? Respect mother of father, no? Yan ang ating na commandment. Hindi na nakialam kung 8 o 7 o yan, no? Kaya yan ay ang hindi tayo mag-away sa obligasyon ng father, mother at ang mga lola at lolo, no? Ang may kwan dyan ay may reason o kung may right ang father, mother. Kaya para wala tayong away sa bahay, kaya kayo sa apo nyo, kay pinalakul, no? At ginalitan. Kung magkialam kayo, kundi konsintin nyo nga sa paglaki pasaway sa. Kaya mga friend, huwag makialam huwag tayong parang batang nag-agawan sa laruan. Yan ang obligasyon ng magulang at lola sa apo. Mga friend, yan ang ating message sa ngayon, kay para ang wala ang away sa bahay. Dahil always nag-away ang ng mother, father at ang lula, lulo sa bahay dahil sa apo. Kaya sa ngayon, intindihan nyo na nga walang obligasyon ang lula at lolo sa apo. Ang mga obligasyon ang magdisiplina diyan ay ang father at mother. Maski pahusgado kayo, talo ang lula at lolo.
no? Kaya ang mother, ang father, ang may right. Kaya wag na kayong parang mata na away nag-ano kayo sa apon yung makasalanan. Anihanuan nyo, na konsintin nyo. Kaya yan ay hindi nyo obligasyon. Yan ang may right maski apulisan. Ang mother at father. Hindi ang lula at lolo. Kaya ngayon, naintindihan nyo na hindi dapat mag-away at respetuhan ang mother at father, no? Kung ano ang desisyon ng father at mother, siya sa mga anak nila, sila ang masunod. Huwag makialam ang lula at lolo. Kaya kayo na, yan ang ating gawin para nang walang away sa ating family, no? Na ang mga mother, father at ang mga lula at lolo hindi nagbatian kay nagalit kay ang mga apo yung palakol, no? At galitan. Kaya hindi tayo makialam sa father at mother, kay right nila yan. Para hindi tayo masisi paglaki na basagulero sila at magnanakaw sila dahil nalaman nyo na may kasalanan sila, kinusinte pa ninyo. Kaya yan ang ating lesson kanina. Yan ang i-apply natin sa ating buhay, sa bahay natin, para wala tayong away na sa mga anak at mga magulang, no? Wala nga away, no? Na kung kaisa galit tayo, hindi natin gusto nga ang ating mother, father sa bahay natin matira, no? Kaya nakialam sa ating mga anak, no? Yan, may isang napanood ko dito sa atin na hindi ang father gusto niya matira sa eldest, pero hindi siya nakapasa, hindi siya tinanggap ng mag-asawa, no? Hindi alam basi dahil sa asawa na hindi gusto natin titira ang father ng husband niya. O dason ang ikalawa, nagpunta din siya, ganyan din ang ginawa, hindi siya tinanggap, no? Ng mag-asawa, hindi magpatira sa bahay nila. Pero ang bunso tinanggap siya. Kundi nagsisi ang dalawa, ang eldest at ang ikalawa. Kaya may pinamana pala na malaking pera ang father, no? May ang pera niya pala na inipon niya kay matanda na siya, ibigay sa anak niya kung sino ang mahal pa siya hanggang ngayon, at tanggapin siya kung doon sa titira. Ang bunso nagsabi, doon ka papa sa bahay, ay ako may apartment ako, marami akong bahay. Kaya noon siya ang pinakapur sa tatlo sila. Kaya yan, sino ang nanalo? Kundi ang may mabuting behavior na father mo yan. Huwag mo siyang pwera. Kay father mo yan. Tanggapin mo siya, no? Pero insulto naman, hindi ka dito pwede ka tira, no? Kaya kung ano ang reason nila. So, ang isa, ikalawa, ganyan din. Pero may ginanuhan niya ng testing kung sino ang mahal siya at tanggapin pa. Siya ang ginpamanan niya ng money niya, na maraming money niya, no?
Te kundi nanalo ang eldest, no? Kay magandang behavior niya. Tanggap niya ang father niya, no? Te, yan ang gawin natin. Huwag tayong mag-respetuhin ang atin, ang father, mother natin, no? At kung makituloy sa atin, tanggapin natin, no? Kay obligasyon din natin yan, kay father natin, no? Mga friend, yan ang ating gawin sa ating bahay para wala tayong awayan. Ang alam na ngayon ng lula at lolo na hindi nila obligasyon ang apo. Ang father and mother ang may right para sila ang magdisiplina, sila ang magpakain, sila ang magpaligo at lahat, no, sa mga anak at magpaaral at magpaprofesional, no? De, mga friend, alam nyo na ngayon ang Ten Commandments. Yan ang ating respetuhin ang father and mother. Oh, yan, kung kayo abi ang sa dalawang yan hindi nila pinagbigyan ang father na matira sa kanila, te, masamang behavior yan. Te, dalawa sila may masamang behavior. At ang pangatlo ay mabait, may natanggap niya ang father. Te, may pabuya siya, maraming pera, no? May maraming pera pala. May milyon pala ang father niya na inipon na ibinigay sa anak kung sino ang mahal siya at takapin pa siya, no? Kaya matanda na siya, mamatay na, kundi may sakit siya, kundi ang pera ano niya sa anak niya kung sino sa kanila. Yan sang huli, ang dalawa gusto na doon ang father sa kanila, pero huli na ang lahat, hindi na ang father, kay hindi siya tinanggap sa pag-approach sa una. Hindi na siya, may bahay man siya da kanya. Kaya yan lang ay drama, yan lang para malaman kung sino ang ipamana niya ang money niya. Yan ang gawin natin. Huwag nating bastusin ang ating mother at father. Respetuhin natin, no? Kung daw medyo may diferensya siya, i-explain siya sa katulad ng father natin na lasinggo. Kung mabuti ng isipan, ano nyo nga hindi maganda, no? Kung mag-alasinggo ka, no? Kay ganyan, no? Maging bastos ka at problema ka ng buong kasama sa bahay, no? May sakit pa. Kaya explanation ang kailangan natin, no? Paalam na sa ating father na masama ang kinanglan, baguhin niya ang behavior niya, mag-inom ng alak o ng wasto lang, na wag over sa katawan niya. Kaya mga lola at lolo, alam nyo na ang ibig sabihin ng respect to mother and father. Respetuhin natin ang father and mother ng mga apo natin. Huwag natin nang awayin kung ginalitan at pinalo ang mga anak na disiplina ang mga apo natin, no? Kaya mga friend, yan na ha, mula ngayon wala na away sa father, mother at sa lula at lolo, kay alam na nila kung sino ang may obligasyon. Huwag nakialam ang lula at lolo, kay hindi nyo
Nang hindi yan wasto. Hindi nyo obligasyon. Anak nila yan, sila ang magdisiplina. Ang mother at father ang may right. No? Mga lula at lolo ha, huwag makialam ha sa mga anak natin na sa mga anak nila. Kanilang obligasyon yan. Huwag natin unahan. Huwag natin pakialaman. Very good, no? Na tayo, kay nagaintindihan na tayo. Ang ating Ten Commandments, perfect na natin, no? Kaya alam na natin ang ibig sabihin kung sino ang may right sa father, mother, ang apo, o kung ang lula at lolo, no? Kaya yan ang law at ang Ten Commandments no? Respect father at mother. Kaya respetuhin din natin ang father, mother natin, no? Na kung may pasaway na sa mga anak natin, no, sa mga apo nila, i-explain sa kanila na huwag makialam kay maging masamang tao sa paglaki kung hindi siya i-disiplina, maliit pa. Ipaalam sa kanya na hindi maganda ang ginawa niya. Kaya ngayon, perfect na natin ang atin Ten Commandments, no? Yan na mahalin ang mother, father. Yan na ang atin na eksplikasyon na para di tayo nagagalit o hindi ka nagkibuan dahil sa agawan tayo ng right, no? Akala ng lula, lolo, sila ang may right. Kaya sila ang nagpalaki sa mother, father, no? Hasta sa mga apo ay sila pa rin ang magpalaki sana, no? Sila ang magdisiplina, sila ang magdesisyon kung ano ang takbo ng buhay ng mga apo. Pero ngayon, nalaman na natin sa ating lesson sa ngayon na huwag pakialaman ang anak natin sa pagdisiplina at pag-asikaso sa mga anak nila o apo natin. Kaya mga friend, thank you sa pakikinig. Ngayon, na tayo, ay na tayong problema sa bahay. Wala nang away ang mother, father at lula, lulo. Kaya alam na ng lula, lulo na wala silang right sa pakialam. Kaya thank you sa pakikinig, ha? Love you. Thank you. Okay.